May bago na namang usapin dito sa mundo ng cryptocurrency kung saan ang Pi Network ang nasa sentro ng atensyon. Sa pagkakataong ito, marami pong haka-haka kung posible nga bang isama ang Picoin sa US Crypto Reserve na ipinapanukala ni US President Donald Trump. Ano nga bang ibig sabihin nito para sa Pi Network? At kung mangyayari nga ito, paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng Picoin? Ariyan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang plano ni Pangulong Donald Trump para sa US Crypto Reserve. Nito pong mga nakarang linggo, naglabas po ng pahayag si Pangulong Donald Trump na gusto niyang gawing global crypto capital ang United States. Bilang bahagi ng planong ito, nais niyang lumikha ng isang US Crypto Reserve na maglalaman ng iba't ibang altcoins o alternative cryptocurrencies. Sa listahan na posibleng maisama rito ay si Solana, XRP at saka Cardano. Dahil dito, maraming Pi Network supporters ang nagtatanong, posible rin kayang maisama ang Picoin sa US Crypto Reserve? Dahil ang Pi Network ay nagmula sa Palo Alto, California at dinevelop ng mga eksperto mula sa Stanford University, may mga nagsasabing karapat-dapat din itong isama sa listahan. Pero sapat na nga ba ang kasalukuyang kalagayan ng Pi Network upang mapabilang sa crypto reserves ng US? Ngayon ay ano po ang kasalukuyang kalagayan ng Pi Network sa market? Sa kabila ng lumalawak na global presence ng Pi Network sa mahigit 200 bansa, ito ay nasa maagang yugto pa rin ng kanyang development. Kahit na marami na ang nagmamine at gumagamit ng Picoin, hindi pa ito fully launched sa open mainnet. Ibig sabihin, hindi pa ito ganap na naililistang openly sa mga major crypto exchanges. Kaya't hindi pa ito ganap na maituturing na established digital asset tulad ni Bitcoin o Ethereum. Ayon po kay Dr. Picoin, isang kilalang figure sa Pi community, ang plano po ng US na magkaroon ng crypto reserves ay isang magandang pagkakataon para sa Pi Network. Gayunpaman, binigyang diin niya na hindi ito agad-agad maisasama sa US Crypto Reserve dahil kailangan pong mapatunayan muna ng Picoin ang tibay at long-term value nito. Ibig sabihin, kung nais po ng Pi Network na maging bahagi ng ganitong malalaking project, dapat po muna nitong ipakita ang tunay na halaga nito bilang isang digital asset. Ngayon ay posible bang unti-unting kinokolekta na ng US ang Picoin? Isa pang malaking espekulasyon ay ang lumitaw matapos ipahayag ni Woody Lightyear, isa ring kilalang Pi Network advocate, na posibleng tahimik ng kinokolekta ng US ang Picoin. Ayon sa kanya, maaaring iniipon na ng US ang Picoin habang mababa pa ang halaga nito upang sa tamang panahon, maaari po nila itong isama sa kanilang crypto reserves nang hindi nakikipagkompetensya sa ibang bansa. Ang ganitong taktika ay hindi bago sa mundo ng investment at saka finance. Madalas, ang malalaking institution ay bumibili ng asset sa murang halaga bago po ito formal na i-announce sa publiko upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo. Dahil dito, may ilan po sa Pi community ang nagsasabing baka dapat pang hawakan ng matagal ang kanilang Pi coins imbis na ibenta ito kaagad. Pero sa kabilang banda, wala pang opisyal na kumpirmasyon ukol dito, kaya't nananatili pa rin itong isang espekulasyon. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang galaw ng presyo ng Picoin? Kamakailan lamang ay bumagsak po ang presyo ng Picoin sa $1.52, ngunit agad itong nakabawi ng halos 4%. Sa loob ng isang linggo, umangat na ito ng halos 12%, indikasyon na may patuloy pa ring interes sa crypto na ito. Isa po sa mga dahilan ng renewed interest ay ang extension ng KYC at saka mainnet migration deadline ng Pi Network na siyang nagbigay ng panibagong sigla sa mga investors. Ngunit sa kabila po ng pansamantalang pagtaas ng presyo, marami pa ring hindi tiyak sa kinabukasan ng Picoin, lalo na't wala pa itong final integration sa open market. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin? Para sa atin na sumusubaybay sa Pi Network, ang posibilidad ng pagsama nito sa US Crypto Reserve ay maaaring maging isang game changer. Kung mangyari ito, maaaring magbukas ng maraming oportunidad para sa
mas malawakang adoption ng Picoin. Posibleng tumaas po ang halaga nito sa market na magiging kapaki-pakinabang para sa mga maagang nagmina at nag-ipon ng Picoins. Gayunpaman, hindi natin dapat gawing basihan ang mga haka-haka lamang sa ating investment decisions. Hanggat hindi pa ito opisyal na kinikilala bilang isang solid digital asset, malagang mag-ingat at patuloy na mag-research bago po magdesisyon kung dapat ba nating hawakan o ibenta ang ating Picoins. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay wala pang kasiguraduhan kung isasama nga ni Pangulong Donald Trump ang Pi Network sa kanyang ipinapanukalang US Crypto Reserve. Bagamat may ilang sinyales at espekulasyon na posibleng mangyari ito, kailangan muna ng Pi Network na patunayan ang kanyang stability at tunay na halaga sa loob ng crypto ecosystem. Para po sa mga Pi holders, ang pinakamagandang gawin ay patuloy na magmasid, manatiling updated sa mga opisyal na developments at huwag pong basta-basta magdesisyon base sa haka-haka. Ang mundo ng cryptocurrency ay puno po ng pagbabago, kaya't mahalagang manatiling maalam at handa sa anumang maaring mangyari. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.